Silipin na po muna natin ang pinakasariwang sitwasyon sa bahagi po ng St. Peter's Cathedral sa Commonwealth sa Quezon City at may ulat on the spot si June Veneracion. June, kamusta na dyan? Rafi, nagkakagulo na sa mga sandaling dito dito sa harapan ng St. Peter's Parish kung saan pinipilit itong mga lista, itong mga grupo ng iba't ibang militante samahan na makalusot dito sa barikada itong Philippine National Police. Actually, ang nangyari dito, yung barikada sa gitna nitong island ay giniba nitong mga militante. Kaya sila nakalusot dito sa may bahagi nito sa kabilang lane nitong kahabaan ng Commonwealth Avenue. At ang target nila ay makalapit dito sa may batasan pambansa kung saan magsasagawa nga ng State of the Nation address dito si Pangulong Aquino. Tingnan lang natin itong sitwasyon dito sa harapan kung saan nagkakatulakan na itong mga pulis at mga militante. Sinasabihan tayo nitong mga ibang militante. Sana tumabi tayo konti dahil baka maipi tayo sa ginagawa dito. At as expected, hindi na naman tuloy yung inaasahan ng mga pulis na naging mahinahon at maayos itong mga kilos protesta dito sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Actually, kanina, ito naririnig natin yung mga iba. Gusto namin makarating po sa may batasan para makapag-register po yung aming panawagan para dyan sa ika-4 na zona ni Noynoy. Siguro naman ito ng tamang panahon para painggan niya kami at palapitin kami, alisin itong mga nakaharap na pulis na ito sa dadaanan po namin. Pwede nga dito nila sa tapat ng LBA. Hindi naman po maano lagi na kami harangan dahil ito yung pagkakataon namin, ito lang pagkakataon namin para ma-register po ang aming panawagan para din sa ating asinderong Pangulo na si Aquino. Hanggang saan nyo ba pipilitin makalapit? Hanggang sa amin makakaya, pipilitin po kung kaya makalapit sa may batasan, mas maganda. Sana huwag naman sana humantong sa batuhan. Wala, hindi siguro po namin na magiging mapayapa ligtas. Magkabilang hanay, dahil ang amin po ay makakapag-register lamang ng aming panawagan para sa Pangulong at Generong Pangulong ito. Actually, kanina, Rafi Tia, ay tinangkapan ng mga pulis na sa lubungan itong mga militante. May mga hawak pa ngayon mga pulis ng mga balloons, may mga hawak sila ng mga bulaklak at ganoon pagkaroon ng banda bilang parang maging festive daw yung mood dito para na rin hindi magkaroon ng sakitan. Pero yung hanay ngayon ng PNP sa pangunguna ni NCRPO Police Chief Superintendent Marcelo Garbo ay talaga sinagasaan ng itong napakalaking lupon ng mga militante na napasubog niya rito. Ang target ng mga militante ay makapag-ipon sila rito ng mga 15,000 protesters o rallies para maiparating yung kanilang pagkundina sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Ang contingent naman dito ng Philippine National Police ay nasa around 6,000 policemen at maximum tolerance pa rin daw yung kanilang ipapatupad. Kanina, nagkaroon lang ng konting skirmishes, nagkaroon ng konting paluan. Pero ngayon parang standoff na yun dito, Pia. Hindi natin alam kung hanggang saan makakarating itong mga militante nito na gusto nga makapasok dito sa may kahabaan o dito makalapit dito sa may Batasan Pambansa Complex para mas maipahiwatig daw nila yung kanilang mga pagbatigos sa gobyernong Aquino. At yan muna ang latest mula rito. Pia, Rafi, balik sa inyo. June, linawin lang namin. Di ba sabi mo nga, pinasok nila yung hanay ng mga pulis. Ibig ba sabihin nito na paurong na yung hilera ng mga pulis? Kasi kami, nung papunta kami dito sa Batasan, ay isang layer lang, no? O isang hilera ng mga pulis ang aming nakita. So kung mapaurong nila yon, meron bang nagdagdag na ba yung mga pulis ng iba pang mga hilera just to make sure na hindi sila talaga makakalapit dito sa Batasan? Nagkaroon ng redeployment, Pia. Medyo nire-deploy yung ibang tropa ng PNP para nga ipangharang dito sa mga papausad na mga militante. Kasi nangyari, na-break nila yung barrier sa gitna ng island. Actually, napaka-bold nung nangyari dito, Pia, dahil nilagyan na nila ng barbed wire for the first time. Ay nilagyan ng barbed wire yung center island, pati na rin yung ibang barikada rito para maging deterrent doon sa mga militante na gustong pumunta rito. Pero sa kabila nun, nagawa pa rin ng palaan na magiba yung center island, yung barikada sa center island at makawakan maging yung mga barbed wire na yun. At nandito, nakalusot nga sila. At yung mga pulis naman, nag-adjust, nagdagdag ng karagdagang puwersa dito sa may bahagi na ito. Medyo lampas na ito, Pian. Lampas na ito ng Ever Gotesco
In fact, malapit na ito dun sa St. Peter's Parish. So, gano'n na katindi, gano'n na kalaking espasyo, distansya, yung nakain ng mga militante para nga maisagawa yung kanilang hangad na makalapit sa Batasan Pambansa Complex PIA. At June, nakikita namin parang nandun ka na no, sa harap ng grupo ng mga realista dahil nakita na namin yung mga pulis na nakaharang. Mahaba ba yung buntot niyan at mukha bang madadagdagan pa sila habang papalapit no, yung pagdating ng Pangulo dito sa Batasan? Tinatry kong ayan, Pia, para pakita lang natin yung dulo. Pakita lang natin yung picture. Ito si cameraman natin si picture. Ayan, Pia, medyo hindi ko masyado sila itong nakikita ng ating cameraman ay may kahabaan ito, Pia. May kahabaan itong ulutong na mga militante. Hindi lang natin mabigay yung actual estimate sa mga sandali ito. Pero sabi nga na natin ito kanina ay yung mga around 15,000 yung kanilang mga 50,000 PIA yung kanilang gustong ipunin dito. At talagang kung numero sa numero ay talagang masasabi natin na outnumbered PIA itong bilang ng mga police kontra dito sa bilang ng mga militante. Nabanggit na rin kasi kanina ni QCPD Director Chief Superintendent Richard Albano ay nagbabase na doon sa estimate nila ng number of deployment ng mga personnel. Mga 9,000 yung original na nasa plan nila, pero binaba nila doon sa around 6,000 personnel dahil para sa kanila nagkaroon na ng magandang usapan yung panig ng mga otoridad at panig ng mga militante na magiging maayos, na magiging tahimik itong isasagawang kilos protesta dito sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero alam naman natin, tagal-tagal natin nagpo-cover sa aktibidad na ito, sa event na ito. Taon-taon na lang ay talagang hindi na iiwasan na nagkakaroon ng kilingan, na nagkakaroon ng ilitan, na kuminsan na umaabot pa sa punto ng batuhan, sakitan sa pagitan ng mga militante at sa pagitan ng mga pulis. Sa punto yan, umaabot pa ngayon sa kasuhan sa Commission on Human Rights at sa mga hindi inaasang pagkakataon minsan ay pati yung mga bystanders at mga miyembro ng media ay nadadamay sa kaguluhang ito. Taon-taon na lang ay nangyayari Pia. Alright, well June, ako sana nga mapanatili no, ang kaayusan dyan at nakita namin, pati ikaw medyo natutulak ka na no, doon sa hanay ng Maralisa. Mag-ingat kayo dyan June at mamaya makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat. Si June Veneracion po nag-ulat live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.